Mula pa lang sa labas ng Monteverde Mansion ay kitang-kita na ang karangyaan ng gabing iyon. Nagniningning ang malalaking chandelier sa loob ng mansyon habang sunod-sunod ang pagdating ng mga mamahaling sasakyan. Halos lahat ng kilalang negosyante at socialite sa bansa ay inimbitahan sa birthday celebration ni Doña Beatriz Monteverde. At gaya ng inaasahan, walang pwedeng sumapaw sa kapangyarihan ng pamilya Monteverde. O iyon ang akala ng lahat. Sa ikalawang palapag ng mansyon, tahimik na nakatayo si Isabela Monteverde sa harap ng salamin habang marahang hinihimas ang malaki niyang tiyan. 7 months pregnant. Ngunit sa kabila ng maranyang bestidang suot niya, hindi maitatago sa kanyang mga matang lungkot. "Ma'am," mahina ngunit nag-aalalang tawag ng personal maid niyang si Lina. "Ayos lang po ba kayo?" Pilit na ngumiti si Isabela. "Oo, okay lang ako." Pero hindi niya ito maloloko. Matagal nang napapansin ng mga kasambahay ang unti-unting paglayo ni Alejandro sa kanyang asawa. At mas lalong hindi nakakatulong ang madalas na pagdididikit ni Cassandra kay Alejandro nitong mga nakaraang buwan. Napapuntong hininga si Isabela. "Minsan pakiramdam ko, mahina niyang bulong. Parang hindi na niya ako mahal." Nalungkot si Lina para sa kanya dahil sa totoo lang halos lahat ng tao sa mansyon ay mahal si Isabela. Mabait ito, maamo at walang kayabang-yabang sa katawan kahit isa siyang Monteverde. Kabaliktaran ng biyanan niyang si Doña Beatriz. At saka po, maingat na dagdag ni Lina. "Baka stress lang po si Sir Alejandro." Mahina lang nang ngumiti si Isabela. Sana nga, ngunit hindi niya alam na yun na palang huling gabing mabubuhay siya bilang Isabela Monteverde. Sa mismong oras ding yun, isang matte black luxury car ang huminto sa harap ng mansyon. Agad na palingon ang mga tao. Bumaba mula sa sasakyan si Adrian Mondragon. Bata, mayaman, makapangyarihan. Isa sa pinakamalaking karibal ng Monteverde Group. Ngunit bago pa man tuluyang makapag-react ang mga tao, bumukas muli ang kabilang pinto ng kotse at saka pumaba ang babaeng agad nagpatahimik sa paligid. Si Olivia Villarreal. Nakasuot ito ng fitted black satin dress na lalong nagpalutang sa malamig nitong ganda. Matalim ang mga mata nito at bawat hakbang ay punong-puno ng kumpiyansa. Para itong babaeng walang kinatatakutan sa mundo. "Siya ba yung wicked attorney?" Bulong ng isang socialite. "Ang sabi nila hindi raw yan natatalo sa kaso. Mas nakakatakot pa raw yan kesa sa judge." Hindi pinansin ni Olivia ang mga usapan. Sanay na siya. "Feeling celebrity ka na naman," natatawang sabi ni Adrian habang magkatabi silang naglalakad papasok. Hindi siya nilingon ni Olivia. "Kasalanan ko bang mahilig silang tumingin?" Napailing si Adrian. "Hindi tumingin, Olivia. Takot." Bahagyang ngumiti ang babae. "Good." Sa loob ng ballroom, abala si Alejandro sa pakikipag-usap sa foreign investors nang mapansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Agad siyang napalingon at doon niya nakita si Olivia. Nagtama ang mga mata nila at hindi niya maintindihan kung bakit parang biglang uminit ang ulo niya sa babaeng iyon kahit ngayon lang niya ito nakita. Napakaganda nito pero mukhang mataray. At higit sa lahat, hindi ito mukhang tipong nagpapa-intimidate. Maya-maya pa'y naglakad si Olivia papalapit sa buffet area. Eksaktong sandaling iyon, nadulas ang isang waiter. Dahil sa pag-ilag ni Olivia, aksidente niyang nabangga si Alejandro. Tumapon ng wine sa mamahaling suit ng lalaki. Natahimik ang buong ballroom. Maging si Adrian ay napapikit na lang. Patay. Dahan-dahang tumingin si Alejandro sa sutyang may mantsa na ng alak bago malamig na itinuon ang tingin kay Olivia. "Watch where you're going." Kung ibang babae yon malamang nanginginig na sa takot. Pero hindi si Olivia. Tinaasan lang niya ito ng kilay. "Funny, I was about to tell you the same thing." Mataray niyang sagot. Napasinghap ang mga tao. Walang babaeng sumasagot kay Alejandro Monteverde ng ganun. "Excuse me?" Malamig na tanong ni Alejandro. Ngunit ngumiti lang si Olivia. Yung ngiting lalo lang nakakainit ng ulo.
Mukhang hindi lang suit mo ang mahal, sabi niya. Pati ego. Hindi napigilan ni Adrian ang mapatawa. Samantalang si Alejandro, halatang naninibago. Dahil first time may bumarda sa kanya ng harap-harapan. Mukhang ugali mo talagang mang-asar, sabi niya. At mukhang hobby mo naman ang manindak gamit ang pera. Nagkatitigan sila. At kung hindi lang lumapit si Adrian, baka tuluyan ng naging national issue ang away nilang dalawa. Ngunit mula sa ikalawang palapag, tahimik na pinapanood ni Isabela ang eksena. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, napangiti siya ng totoo. Napipikon si Alejandro, natatawa niyang bulong. Bagay po silang mag-away, ma'am, natatawang sabi ni Lina. Lina, pero hindi rin napigilan ni Isabela ang matawa. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kakaiba kay Olivia. Matapang ito, totoo, hindi plastic. At hindi takot sa asawa niya. Pretty lady, napalingon si Olivia nang may yumakap sa legs niya. Dalawang bata, the twins, si Ariana at si Lucas. Nagulat si Olivia. Hindi siya marunong makitungo sa bata. Pero nang titigan siya ni Ariana gamit ang malalaki nitong mga mata, parang biglang lumambot ang puso niya. You smell nice, inosenteng sabi ng batang babae. Tumitig naman si Lucas kay Olivia na para bang sinusuri siya. You don't look evil, napataas kilay si Olivia. Kid, sabi niya habang nakahalukip-kip. Alam mo bang tinatawag akong wicked attorney? Mas lalong natawa ang kambal at sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang parang may kumirot sa puso ni Olivia habang nakatingin sa mga bata. Mula sa malayo tahimik na pinagmamasdan sila ni Alejandro. At doon nagsimula ang unang pagkakataong may napansin siyang kakaiba. Dahil hindi basta-basta lumalapit ang kambal sa ibang tao. Pero kay Olivia, parang matagal na nila itong kilala. Makalipas ang ilang minuto matapos iwan ni Isabela ang ballroom, pakiramdam niya isasabog ang dibdib niya. Hindi niya alam kung hormonal lang ba siya dahil sa pagbubuntis o talagang may mali na. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga eksena ni na Alejandro at Cassandra, ang pagiging komportable ng dalawa sa isa't isa, at ang mga bulong ng mga tao, at ang malamig na pakikitungo ng asawa niya nitong mga nakaraang buwan. Humigpit ang hawak niya sa railings ng hallway. Bakit pakiramdam ko? Nanginginig niyang bulong. Ako na lang ang kumakapit sa marriage namin. Maya-maya pa'y narinig niya ang tunog ng heels sa likuran niya. Paglingon niya, naroon si Cassandra, eleganteng nakangiti. Pero may kakaiba sa tingin nito ngayong gabi, parang may tinatagong saya. Can we talk? Malambing nitong tanong. Tahimik lang na tumitig si Isabela rito. Pagod na ako, Cassandra. Ngumiti ang babae. Well, about Alejandro sana. At agad ng lamig ang buong katawan ni Isabela. Sa kabilang banda ng mansyon, abala naman si Olivia sa pakikipagtalo kay Alejandro. Hindi ko kasalanang madumihan ang suit mo, mataray niyang sabi habang umiinom ng champagne. At hindi ko kasalanang wala kang basic manners, malamig na sagot ni Alejandro. Napailing si Adrian habang nasa gitna nilang dalawa. Pakiramdam niya dalawang bombang magkausap. Can both of you act like adults for one night? Tell that to your attorney. Tell that to your business partner. Sabay na sagot ni na Olivia at Alejandro. Tahimik si Adrian sandali bago natawa. Wow, pareho kayong nakakairita. Hindi pinansin ni Olivia si Adrian. Pero maya-maya, napansin niyang wala na sa ballroom si Isabela. At hindi niya maintindihan kung bakit parang may kung anong kaba ang biglang sumikip sa dibdib niya. Meanwhile, sa second floor hallway, unti-unti nang nawawala ang pasensya ni Isabela. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang dumikit kay Alejandro. Napabuntong hininga si Cassandra na parang siya pang biktima. Bella, friends tayo. Concern lang ako sa kanya. Concern? Natatawang tanong ni Isabela kahit naiiyak na siya. Mukhang higit pa ron ang concern mo. Umayos ng tayo si Cassandra at unti-unting nawala ang sweet image nito. Alam mo kung anong problema sa'yo? Malamig nitong tanong. Natigilan si Isabela. Masyado kang mabait. Ano?
Hindi mo kayang ibigay kay Alejandro ang kailangan niya. Parang sinaksak ang puso ni Isabela. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Cassandra, yung ngiting matagal nang kinatatakutan ni Isabela. Men like Alejandro get tired of weak women. Nanlaki ang mata ni Isabela. At least ako, tuloy ni Cassandra. Kaya kong sabayan siya. Tumigil ka na. Bakit? Mas lalo itong lumapit. Hindi mo pa rin ba napapansin? Unti-unti ka na niyang iniiwan. Hindi totoo yan. Really? Bulong ni Cassandra. Then why does he look happier with me? Nanginig ang labi ni Isabela at doon unang bumigay ang emosyon niyang pilit niyang kinokontrol buong gabi. Lumayo ka sa asawa ko. Or what? Hindi ka na bagay sa kanya. At sa isang iglap, naitulak ni Isabela si Cassandra, hindi malakas pero sapat para mabura ang peking bait sa mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra sa galit. At ikaw, bagay ka? Bago pa makapag-react si Isabela, malakas siyang naitulak ni Cassandra pabalik. At dahil sa heels niya, nadulas siya. Everything happened too fast. Tumama ang ulo niya sa gilid ng marble table. Natahimik ang hallway. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Bella, dahan-dahang dumaloy ang dugo sa sahig. Nanginginig na lumapit si Cassandra. Hindi ko sinasadya. Pilit na iminumulat ni Isabela ang mga mata niya. Masakit, sobrang sakit pero higit sa sakit ng ulo, ang sakit ng puso niya. Ang baby, umiiyak niyang bulong habang hinahawakan ng tiyan niya. Help, pero umatras si Cassandra, takot na takot. No, hindi pwedeng mangyari to. Sa ballroom biglang napahawak sa dibdib si Olivia. Parang may kung anong humihila sa kanya pataas. Ayos ka lang? Tanong ni Adrian. Hindi agad nakasagot si Olivia. Parang may mali. Samantalang sa kabilang side ng ballroom, bigla ring natigilan si Alejandro. Parang may biglang kumabog sa dibdib niya. At hindi niya alam kung bakit pero natakot siya. Without another word, mabilis siyang tumakbo palabas ng ballroom. Alejandro, tawag ng mga tao pero hindi siya tumigil. Pagdating niya sa second floor hallway, parang tumigil ang mundo niya. Nakahandusay si Isabela sa sahig, duguan nanginginig. Bella, agad niya itong niyakap. Anong nangyari? Mahinang napaiyak si Isabela nang marinig ang boses niya. Ali, call an ambulance, sigaw ni Alejandro sa mga kasambahay. Takot na takot niyang hinawakan ang mukha ng asawa. Stay with me, please. The baby, nothing will happen to you. Pero habang umiiyak si Alejandro, unti-unti nang nanlalabo ang paningin ni Isabela. At sa huling pagkakataon, nakita niya si Cassandra sa likod umiiyak, takot at doon niya naisip, hindi aksidente to. Maya-maya pa'y dumating si Doña Beatriz at imbes na mataranta, bigla itong tumahimik. Matalim ang tingin nito kay Cassandra at pagkatapos sa duguang si Isabela at sa umiiyak na anak nito, nanlamig ang mukha ng matanda. Everyone out! Nagulat si Alejandro. Mom, I said out! Natahimik ang mga kasambahay, takot na takot, habang si Cassandra ay umiiyak na halos mawala ng hininga. Tita, I didn't mean shut up. Lumapit si Doña Beatriz at malamig na tiningnan si Isabela. Parang wala itong awa, parang wala itong pakialam. At this point, malamig nitong sabi, she's already useless. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Mom, pero hindi siya pinansin ng matanda. Bagkus ay tumingin ito kay Cassandra. No one will know what happened tonight. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. At doon niya unang na-realize may mas malaking kasamaan sa pamilyang pinasukan niya. Unti-unting bumigat ang pakiramdam niya. Nanlalabo ang lahat. Humihina hanggang sa tuluyan siyang napapikit. Tahimik, walang tunog, walang sakit. Dahan-dahang dumilat si Isabela at agad siyang natigilan. Nakatayo siya pero nakikita niyang sarili niyang katawan sa sahig. Duguan, walang malay. At umiiyak si Alejandro habang yakap-yakap siya. Bella, please. Nanginginig na umatras si Isabela. Hindi. Sinubukan niyang hawakan si Alejandro pero dumaan lang ang kamay niya rito. Nanlaki ang mga mata niya. Bakit?
At maya-maya isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa likod niya. Ay, nako naman, panibagong drama na naman ba to? Nagulat si Isabela. Paglingon niya, isang babaeng may pakpak ang nakatayo habang may hawak na clipboard. Nakairap ito at mukhang high blood. Congratulations, sabi nito. Dahil patay ka na. At dito na po nagtatapos ang episode 1 ng ating istorya. Sabay-sabay po nating subaybayan ang mga susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless everyone.